Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po na pag-usapan, pinag-usapan o napag-usapan na, huwag po niyong maituring isang legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron kayong compelling issues, pinaka-the best na yung magkonsulta kayo sa lawyer ninyo sa inyong community. Alright? Maraming salamat. Okay? So, hindi po nakakilala sa akin, at saka hindi pa kayo nakapag-subscribe, no? Ay do me a favor, paki-click man po ang subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, sa mga videos po natin, so, upang sa ganun po may palawag pa natin, no? Ang ating hadikain na mapagbigay tayo ng legal na kaalaman o impormasyon, no? Sa inyo, no? Sa ating mga kababayan, saan man po kayo o sila naroroon. Okay? Kasi ang ating pong paniniwala ay pag tayo po alam po natin ang ating duties, rights, and obligations sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating community, ay magkaroon po tayo ng peace of mind, no, sa ating buhay. Oh. Kasi maiwasan po natin yung in conflict with the law. Kasi po mahirap po pag may conflict with the law tayo, ay wala po tayong peace. No? At susceptible po tayo dyan sa stress, at ang stress po ay masama po sa ating kalusugan, di ba? So napaka-importante talaga na may alis kahit paano alam po natin yung batas. And of course, ay hingin ko rin po ang inyong tulong upang sa ganun ay maabot man po natin ang ating minimithi na magkaroon po tayo ng 1 million subscribers before the end of this year. Okay? At mapalawig pa natin ang ating advokasya sa pagpalaganap ng legal na kaalaman o impormasyon, no, sa ating mga kababayan. Okay? At ito po ay malaking bagay at mapagbigay po sa atin ng motivation at saka encouragement, no, na ipagpatuloy ang ating adikain. Okay? So, malaking bagay po, no, pag natutulungan po ninyo ang inyong lingkod na ma-reach po natin ang ating hadikain. At ma-reach po natin ito kung tutulungan po niyo ko kung na i-share po ninyo yung ating mga videos and man-like, at of course mag-i-click po niyo yung subscribe and share, no, upang sa ganun manonotice po tayo ng algorithm ng YouTube at ma-reach out natin yung ating pong adikain. Okay? Maraming salamat. Bago tayo magpatuloy, ay pwede po pahiram uli ng oras ninyo. Kung hindi pa kayo nagkaroon ng copy, no, ng ating libro, pwede po bang i-screenshots din nyo yan o ipasa nyo sa inyong kaibigan, kamag-anak, because itong mga libro po ito, lalo na yung legal handbook, no, a daily companion for all, ito po ay abstract ng mga batas, no, na may kinalaman po sa pang-araw-araw nating buhay. May kinalaman po yan, no, mula nung tayo ay pinanganak, okay, o pinaglihi pa lamang, no, hanggang sa pinanganak, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng properties, nagkaroon ng mana or issue sa mana, nagkaroon ng trabaho, support, and all these things, no? Ay more or less nandiyan po sa librong iyan, no? Regarding sa titulo ng lupa, pagpa-cancel ng lupa, pag-apply ng patitulo, tax declaration certificate, more or less nandiyan po yung mga extract, no, mga basic po na batas for your ready reference, no, kung sakali mang kung anong interest niyo sa batas. So kung meron kayong kopya nito sa inyong bahay, sa inyong workplaces, mas malaking bagay po 'yun. Okay? Of course, yung handbook on the Bill of Rights, no, ay importante din na meron kayong kopya nito so that more or less alam po ninyo ang inyong rights, no, sa ating lipunan, lalo na sa larangan ng uusapin na pag ang gobyerno po natin, estado, ay in-exercise po nila yung tinatawag nating inherent sovereign power, no, ay ng state, no, which is yung tinatawag nating police power, right of eminent domain, power of taxation. Pag in-exercise po ng pamahalaan ang inherent powers of this state, ay maapektuhan po ang ating rights natin at saka yung ating properties, no?
at saka yung ating liberty, kung ano. So kaya um, kailan ba pinapayagan ito? Anong circumstances? Kailan tayo maaresto ng walang warrant at may warrant? Halughugin yung ating mga private properties, no? Makumpiska yung ating properties, no? At kung tayo'y under custody ng pulis o custodial investigation, ano ba ang karapatan natin bilang isang mamamayan, okay? So napaka-importante po na meron tayong kopya ng handbook nito para ready reference po ninyo, no? At saka meron na rin po tayong tinatawag na cybercrime ngayon, di ba? Na kung saan ang krimen po ay nagaganap gamit po ang mga computer, mga electronic gadgets po natin. At kung na-involve po, no, ang ating mga computers o electronic gadgets, no, sa krimeng ito, ay maaari po ito'y makumpiska, no, for forensic examination. Kung kaya't kinakailangan din na may alam tayo tungkol sa sinasabi nating cyber warrant, okay? Na kung saan ay hindi basta-basta ma-forensic examination yung ating mga electronic gadgets kung wala pong cyber warrant galing po sa korte, di ba? So napaka-importante na meron kayong alam, no, tungkol dito sa nasabi ko mga Bill of Rights po natin. Okay? Of course, yung pangatlo po sa gitna, ito po ay your Handbook on the Code of Professional Responsibilities and Accountability o CIPRA. This is intended for primarily po, no, sa mga lawyers natin, sa kumpanyeros o kumpanyeras po natin. So, you can have a copy of this book, no, sa Central Books. Okay? They have branches in Metro Manila like Quezon City, Makati, Mandaluyong, no, Manila. And they have branches in Cebu and in Davao as well. And they have also, you can also buy online, no? Pre-delivery po sila, no, nationwide. Paki-screenshots po ninyo, no? So that kung maipasa ninyo or if you are interested, you know kung paano ninyo makuha ito at paano kayo order, okay? So paki-screenshot po, no, for your reference later on, okay? Maraming salamat. Okay, back to our discussion na po tayo. Okay? Ang usapin po natin ngayon ay padala po sa atin ni Christy. Si Christy D, no? Hindi natin for privacy, si Christy na lang po ang tawag natin sa kanya. Okay? Ang issue kasi dito is yung of course the usual, no? Yung nasa banggit natin kanina, yung mana, no? Co-ownership. Sila magkapatid, medyo may problema sa lupa, no, kanilang namana. Ito sulat niya sa atin, okay? Sabi niya dito, Dear Batas Pinoy, sabi niya, may asked about lupa na tinitirhan namin. Sabi niya, bali po yung lupa na tinitirhan namin ay lupa ng mga ninuno ng aking ama. Okay. Sa kasalukuyan, nasa amin po ang original na titulo. Okay? Ngunit yung kapitbahay namin, which is tito o tita daw nila, tita at saka tito nila, ay ang father na si father, ana, okay? Bali, yung tito o tita nila ni father, may pinagawa po sila ng bagong titulo, okay? Doon sa lupa na hindi naman daw pinaalam sa kanila, okay? Tapos ngayon, gusto nilang angkinin yung lupa, okay? Ngayon, bali po, 30 years na kaming nakatira dito, no? At bali hawak namin yung namin ang papel ay yung lumang titulo. At ayon din sa municipal office daw, no? Ay di na daw po valid kasi yung luma ay wala dong notary galing sa attorney. Okay? Tapos sabi niya nito, sinisingil pa kami ng tax na hingin kami ng resibo, ayaw nilang ipakita. Kaya ayaw din magbigay ng tatay ko kasi ang laki ng hiningi, hati daw. Okay? Salamat po. And then, ano po ang dapat namin gawin? Okay. So, una, ang isa pong issue kasi sa atin dito, no, ang challenge ko, particular din, mga ibang vlogger din, na tulad ko, ay yung ang tanong hindi po kulang sa detalye, no? Kaya, nangangapa po tayo, no, kung paano natin sasagutin. Katulad nito, sinasabi ni Christy, ay nasa kanila daw yung original na titulo. Okay? So, ngayon, yung original na titulo ay suppose nakapangalan pa sa kanilang mga ninuno. Okay? Ngayon, nalaman na lang nila na
yung tita o tito ng kanilang tatay ay napatituluhan daw di umano yung kanilang lupa, no? In short, pag tinitinin mo yung kwento ni Christy, ito po yung mana, okay? Na kung saan yung tatay niya ay isang co-owner kasama yung kanyang mga tito at tita. Ang nangyari, base sa kwento niya ay napatituluhan daw ito. Of course, puro lang naman puro lang daw, di ba? So, totoo bang hindi napatituluhan o hindi? So, ang paniniwala ko dyan, maaaring hindi pa napatituluhan yan. Kung bakit? Kung napatituluhan yan, una, wala naman daw pinapakita. Pangalawa, wala naman silang alam. Pangatlo, bakit sila hiningian ng contribution sa pagbabayad ng amilyar kung talagang nakapangalan na sa yung titulo, no? Sa pangalan ng kanilang tito o tita. Pangatlo, paano nangyari yun kung nasa kanila yung original na titulo, di ba? At ang nakapagtataka rito, ayon daw sa municipal office, di na daw valid kasi luma na at walang notary public. So, dito na lang makikita mo na medyo misleading yung kwento ni Christy. Dahil una, Christy, ang titulo, kahit na luma na, hindi po yan napapaso. No? Pangalawa, yung titulo po, hindi po nirenotaryo ng abogado yan. No? So, kaya hindi sinasabi na hindi na valid kasi luma na at walang notary public. Hindi po totoo yan. Okay, ganito yan. Kung hindi kayo magkakasundo, mas mabuti magkasundo kayo. Okay? Naniniwala kasi, base sa kwento mo, by analysis din, okay? Na yung lupang yan, nakapangalan pa rin sa inyong ninuno. Okay? At walang basihan sila na mapatituluhan, lalo na kung hindi mo nakita. Okay? Dahil una, sabi mo, wala naman pinapipirma sa inyo. Okay? So, ang gagawin mo to confirm all these things, okay, ay magsadya kayo doon sa Register of Deeds, okay? Kasi, ang sinasabi mo kasi, municipal office, no? Hindi maliwanag kung anong sa municipal office ang pinuntahan ninyo. Maaaring nagpunta lang kayo doon sa assessor's office, hindi doon sa Register of Deeds. So, pumunta muna kayo sa Register of Deeds, dalhin ninyong titulo ninyo, okay, original. At humingi kayo ng certified true copy ng titulo. At dito nyo malalaman kung yung bang titulo na hawak ninyo na original ay na-cancel na ba o hindi. Kung hindi pa na-cancel, ibig sabihin nagsinungaling yung inyong tita at saka tito. Okay? Dahil nasa inyo yung original na titulo. Okay? So, ngayon, kung lumalabas naman doon sa Register of Deeds na na-cancel nga inyong original na titulo dahil ang inyong tito o tita ay nagkaroon na ng titulo, di magkaroon kayo ng idea ngayon na nagkaroon nga ng paglipat ng titulo doon sa pangalan ng inyong tito at tita, ng inyong tatay, na hindi ninyo nalalaman na kung saan ay pinagkaitan na ng parte ng mana ng inyong tatay. Okay? Pag sa ganito, ay no choice na kayo kundi mag-file kayo ng petition sa korte for partition, okay? For partition and their declaration of nullity kung talagang napalipat yun, no? Ginamit ang anumang instrumento, dokumento of the kung nag-deed of sale man o kung anumang public instrument para ipadeklara anumang dokumentong ginamit para mapalipat ito sa pangalan ng tita ninyo o tito ng tatay mo, no? At madeklara yung titulo as null and void, okay? Walang saysay. Yun ang inyong gagawin, okay? Kasi una, ang tatay ninyo, base sa kwento mo, ay may tuturing na co-heir siya. No, co-heir siya dito sa nasabing lupa na minanapan niya sa kanilang mga ninuno. The fact na nandiyan kayo sa lupang yan for the last 30 years, ay yan ay isang pagpapatotoo na kayo ay nandyan in the concept of an owner, di ba? O imagine 30 years na kayo tapos ngayon lang inaangkin ng kapatid ng tito, ng tita, ng kapatid ng tatay mo yung nasabing property. So yun ang inyong gagawin, no? So I hope na tandaan mo ang mga sinasabi natin, okay? So the fact na ulit na natin, the fact na sinisingil kayo ng estate tax, na magbayad ng property tax, I would rather, hindi estate tax, no?
Kasi dati may kaguluhan kasi niyan. Kasi dati ang tawag din kasi ng amilyar o property tax ay real estate property tax. Marami pong nagkaroon ng confusion kasi yung estate tax, ang pangalan dati niyan ay inheritance tax. Ang tawag na ngayon niyan ay estate tax. Ito po ay may kinalaman sa pag-tax ng mga ari-arian ng namatay para mailipat ito sa kanyang mga tagapagmana. Okay? So, yun ang inyong gagawin. Double check ninyo, due diligence sa inyong sa Register of Deeds at saka ganun din sa Assessor's Office. Kung kinakailangan, ay humingi na kayo ng saklolo, no, sa inyong lawyer upang sa ganun, no, kung hindi kayo magkakasundo. At siyempre, pag hindi nakakasundo, ang pupuntahan niyang korte. So, makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer, no, upang sa ganun ay maisagawa ang kaakibat ng mga legal remedies upang sa ganun ay magkaroon ng mabawi at makuha ang parte ng inyong tatay doon sa nasabing lupa na minana pa ng inyong tatay kasama ang kanyang co-owners, no, co-heirs, no, mula pa sa inyong ninuno. Okay? Lamang na kayo pag may alam sa batas. And I hope to see you again in the next video po natin. Maraming salamat.